pag-uusapan ay tungkol sa isang queens ng Itbulaga na napapabalitang aalis ng bansa dahil sa isang dahilan. Okay. Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon araw ay panunuorin natin itong or may panunuorin tayong video kasi na hook ako sa title niya na Eat Bulaga, Waging Wagina. So it's been a while since nanood tayo ng mga updates about dito sa Eat Bulaga kasi nga naging busy tayo. Tapos yun, curious lang ako kung ano na nga ba yung status ng TVJ ngayon at ng Eat Bulaga or whatsoever. So ang video ito ay mula kay Durs TV. Meron itong pamagat na hala, totoo, one queen ng Eat Bulaga aalis para dito. TVJ, waging wagina, kalaban nilayasan na ng supporters. Nako po. So yun since sobrang natin dito, sobrang curious tayo dito, syempre, makinood tayo. Again, Durs TV. So, bago natin simulan, Durs TV, supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Syempre, wag nyo na rin kalimutang supportahan yung channel natin. Tapos yun, i-click ang notification bell, subscribe, mag-iwan ng like sa video ito. So, yun lang naman, di na natin patatagalin pa. Again, ang title ng video ito, hala, totoo, one queen ng Eat Bulaga, aalis para dito. TVJ, waging wagi, kalaban nilayasan na ng supporters. Simula. Hello everyone! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated Subscribe Durs TV sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update. Panibagong balita na naman ang aking hatid ngayong umaga at isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol sa isang queens ng Itbulaga na napapabalitang aalis ng bansa dahil sa isang dahilan. Okay. Yan ang aalis lang ng bansa. So, hindi siya totally aalis siguro. Something like that. Uusapan natin ngayon. Dahil ito po ay pinag-uusapan sa isang social media mula po sa ilang fans nito. Tatalakayin natin yan. Sinong queen ng Itbulaga kaya ang tinutukoy natin dito. At syempre, pag-uusapan din natin ang naging ratings po ng Itbulaga at mga kalaban nitong noontime show dito po sa ating bansa. Maging ang babalik sa TV na kinakalat po ng isang tape defender, tatalakayin din natin kasi may ilan na pong nagagalit na agad sa isang legit Dabber Cats gayong hindi pa naman ito napapatunayan ng lubusan. Nabawi na ba nila yung pangalang Itbulaga, guys? Yung pakalat ngayon nitong si Vespils. So, linawin lang natin ito, no? And syempre, tatalakayin din natin itong tagumpay ng isang legit Dabber Cats. And ipapasilip ko din sa inyo itong ganap kay Maine Mendoza kahapon para po sa Lenten Special. Unahin ko lang i-flex sa inyo itong ratings po ng mga noontime show for February 20. So ito yon, FPG's Batang Quiapo, 24 Oras, Black Rider, Abot Kamay, Love Diary, Pit Stolen Life, Linlang, Makiling, Family Feud, Can't Buy Me Love, Amazing Earth. 2024 araw po yan ng Friday. So ang pinakamataas po dito ay Itbulaga na merong 4.5%, samantalang ang It's Showtime ay pang 14 na merong so nabit pala ng Itbulaga ang It's Showtime. Okay. 4.3% at ang tahanang pinakamasaya naman ay naka 3.0 na pang 16 po ang spot. So nangunguna pa din po tayo bilang isang noontime show dito sa ating bansa, no? Dahil yun, magingay. Ang galing. Ang galing. Iba talaga kapag tunay. Yun ba yun? Tayo po, lagi ang may pinakamataas na ratings. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol sa tagumpay po ng isang Dabber Cats or legit Dabber Cats natin sa kanyang naging proyekto. Sabi, Dabber Cats or legit Dabber Cats natin sa kanyang naging proyekto. Sabi nga po dito sa inilabas ng isang article, basahin natin. Big success ang Strings and Voices concert ni Icy Guerra, Noel Cabangon at Joey Generoso sa Newport Performing Art Theater noong February 23. Puno nga ang nasabing concert. Yun. At ayon nga po kay Ana Puno ng Star Media Entertainment Inc., happy ang mga taga Newport World Resorts sa magandang feedback. Actually, hindi ko ganong nasundan to kasi nga it's been a while since nanood ako ng updates sa TVJ. Kaya siguro need natin tong manood pa tayo dito para mas lalo pa tayo maging updated, di ba? Maybe. Sa kanilang client. Sa concert, kaya pinagre-repeat agad sila on March 15 pero hindi raw available si Joey. Dapat March 15 na agad pero hindi available si Joey. So July 20, gagawin yung repeat. Yes, you may write na binalikan ako ng Newport
World Resorts at super daming high rollers ang nagsabi na one of the best shows they have watched at the Newport Performing Arts Theater. Kaya kami nag-repeat. Say po ito ni Ana. At dahil kilalang promoter ng show sa Amerika at Canada si Ana, dadalhin niya roon ang string and voices nila Hindi ko kilala tong dalawa. Ito lang nasa gitna. Ice, Noel, and Joey. Yes, meron akong confirmed cities. In October, 5 cities in Canada and 4 cities in USA. As of now pa lang yan. Baka may mga madadagdag pa. So, congratulations po kay Ice Sigera dahil matagumpay yung kanilang naging concert. Ay Sigera, pala yung pangalan niya. Akala ko Aisa Sigera. Ay Sigera. And meron pa pong mga project no na madadagdag sa kanya. So kahit wala po siya sa Itbulaga, eto at marami naman pong dumadating sa kanyang blessings outside the Itbulaga. Samantalang ipapakita ko naman po sa inyo itong ganap kay Maine Mendoza kahapon na kung saan ay nag-shoot para po sa Lenten Special. Oo nga, no? Malapit na pala yung Lenten season, min. Which is, each TV station ba yun, guys, nagagawa sila ng pelikula ba yan? Or drama? Or, ewan ko, paano yan ipaliwanag ba sa something like that? Okay, so shooting na sila. Correct me if I'm wrong. Maaga ngayon ang, di ba? Hindi siya aabot ng April. Tama ba ako? Ayan po, si Maine Mendoza kasama po siya. So hindi lang natin siya nakita sa mga picture na ina-upload po nila Shara Soto and ng iba pa pong mga kasama dyan sa Lenten Special. So iba po kasi yung team ni Tito Soto, Joey De Leon, and the Big Soto. So isa po itong patunay na kasama po si Maine Mendoza dyan sa Lenten Special. Si Maine Mendoza pa ba yung mawawala? Gayong siya po yung isa sa inaabangan ng mga Dabber Cats pagdating po ng Lenten Special na Tama. My point. abangan po yung kanyang pag-at Especially yung TVJ. Sasali ba yung TVJ sa Lenten Special, guys? Parang, di ba? arte dito. Kalimutan Kaya ko na imposible na mawawala ang isang Maine Mendoza. Samantalang talakayin naman natin itong kinakalat po ng isang defender ng tape na si Alden ay babalik sa tahanang pinakamasaya. May ilan dyan kasing nagagalit kay Alden Richards na kesyo ganto ganyan. Mula lang naman yon kay Best Pills. Dapat ba tayong maniwala sa kanya? So hindi natin siya dapat paniwalaan. Sabi nga to is to Fake news pala to. believe, no? Ni May Pages ma-post lang. nga po dyan ni Alden Richards, hindi nga po niya magawa. Pagbabalik pa kaya? Nako Boom. po, malabo yan. Kasi ang hula May magbabalik sa Type Inc. Tahanang pinakamasaya ngayong March. Clue, tao siya at hindi sponsor. May yayanig ang noontime sa kanyang pagbabalik sa TV. Sana all. po ng ilan si Ruro Madrid ang tinutukoy nitong si Ted na siyang magbabalik sa March. Hindi po si Alden Richards. Tama. Dahil si Malabo yun. Alden, alam naman natin na Loyal. napaka-loyal po niyan sa mga Dabber Cats and syempre sa TBJ. Napakalaki po ng utang na loob niyan at hindi po niya magagawa na mag-tridor Siyempre, Aldab lang sa kalam dati, di ba? dyan po sa TBJ. So itong ginagawa po Isa ba sa bumuhat ng career ni Alden yung Aldab? Or doon ba siya mas nag-boom or sikat na siya that time bago pa yung Aldab? Medyo nakalimutan ko na eh. Paki-refresh nga yung utak ko, guys. ni Best Pills ay maituturing na paninira po kay Alden Richards para Yun. magalit sa kanya yung ibang legit Dabber Cats. So Ayun. naipaliwanag ko na naman po sa inyo kahapon na malabong si Alden po yon, no? Dahil si Alden po alam natin na loyal yan at napakalaki po ng utang na loob sa TBJ and syempre sa mga nakatrabaho niya po na host sa Itbulaga. Samantalang talakayin naman natin ang isang queens ng Itbulaga po na Yun, ang si Maine. napapabalita na alis dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Maine Mendoza. So ito po ay usapan na sa Twitter ng mga fans po niya. Naalis nga po si Maine dahil sa isang concert po ni Taylor Swift. Sana all. So ang pagkakaalam kong concert ni Taylor Swift ay sa Singapore. So Grabe, sobrang daming tao gusto manood kay Taylor Swift. Di talaga ako makarelate dyan. Yung naman, siguro mostly mga girls, di ba, na gustong-gusto talaga makikita ng concert ni Taylor.
Ewan ko. Mabilis lang din naman po yun and babalik din naman agad sa Main Mendoza. Mga ilang araw lang siguro siya doon and then balik na. Alam naman natin sa Main Mendoza yung Fanatic, Singapore, 'di ba, yung fangirl, ibang bansa ginagawa niya lang po na Cubao, bakasyonan. no, kasi back and forth lamang siya. So yan po Sana yung all. usapan ng ilang main fans patungkol po dito kay Main Mendoza. Kaya Yeah. marahil maaga niya pong sinushoot itong part niya po sa Lenten Special para kahit umalis man siya, wala na po siyang poproblemahin. Okay. So parang nag-advance shooting pala siya. Marunong din. Samantalang sa mga nagtatanong naman po ng reservation dyan sa Itbulaga para po sa birthday ni Main Mendoza sa March 3, nako punuan na po, no? Talagang dadagsa po sa TV5 studio or sa Itbulaga studio yung ilang main fans, no? Na kung saan ay magdadala po ng cake nitong si Main. Every year po yan, bumabaha yung cake ni Main Mendoza mula po sa Grabe. mga fans club, sa mga Lalo na yung sa Aldab fan, for sure meron pa, hindi mawala-wala yung mga fandom na yun eh. main talagang nag-e-effort sila na Mainers. magdala ng cake para kay Main Mendoza. So yun marahil yung nakikita ko na Grabe, kung daming bakit cake. napuno agad yung slot for March 3, 2024 diyan po sa reservation ng Itbulaga. Mga Mainers, yung magiging ano nila diyan, yung magiging studio Viewers. audience kasi talagang maraming nagmamahal sa isang Main Mendoza, no? And Agree. pinapakita nila yan pagdating ng birthday celebration kasi talagang babaha po ng cake sa No doubt, no doubt. TV5 studio. So hanggang dito na lamang po ang ating So yon lang naman siguro, Durs TV, subscribe nyo yan. Napakalupit. Tapos ang cute ng boses niya, men. Anong edad na ba si Durs TV? Parang bata pa siya, mga 20 yata. Guess ko lang naman. Cute ng boses niya, men. So yun lang naman. Okay, so ang ibig sabihin niya pala dito na waging-wagi ay doon nga sa rating, Wait lang. Search ko nga kung nanalo na ba or nabawi na ba ng Itbulaga yung nila, pangalan. Itbulaga. It's been a while talaga, guys. Like, sorry. Sobrang blackout ako sa... okay. Nakuha na nila, men. Ang pangalan ng channel nila ay Itbulaga TVJ. Okay, so na-claim na nila yung Itbulaga. Yung isang Itbulaga na channel, anong nangyari doon? Yung Urig. Dinilit ba? Meron pa. 5.29 million. Oh, ba't di pa sila nag-change ng pangalan? Iba din. Siguro mag-a-appeal pa sila. Kaya ganyan. Grabe, 5.2 million, guys. Tapos 1 month ago nang huling nag-upload. Okay, so nanalo na pala yung Itbulaga, men. TVJ. So dalawang channel na to. Itbulaga at Itbulaga TVJ. Nice, nice, nice. Okay, okay. So yun lang naman. About nga pala yun sa rating kung saan waging-wagi kita nyo naman na naungusan ng Itbulaga yung Showtime at saka yung tahanang pinakamasaya. So, nice, nice, nice. Ito din talaga yung nagpapatunay na you cannot duplicate. They can imitate but you can't duplicate. Tama ba yun? Like, hindi mo kayang ungusan yung Urig. Something like that. Kung meron man, lakas ang pandarayang ginagamit. Something like that. Okay. So at least meron tayong update. Siguro need natin tong araw-arawin. Grabe naman yung araw-arawin. Siguro mga every other day manood tayo ng update sa Itbulaga. Napag-iwanan talaga ako. Man. So yun lang naman. Kayo ano masasabi nyo dito about nga doon sa rating, about doon sa upcoming birthday ni Main, tapos yung sa pamimake news na kesyo daw babalik or pupunta si Alden doon sa tahanang pinakamasaya. Comment down below. Pag-usapan natin yun sa comment section. So yun lang naman. Durs TV, subscribe, original video link nasa description box below. Go check her. Ang angas. Ang cute ng boses, men. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino Isis. So, okay. Thank you.